Kaya maliwanag na itong Supreme Court ay namumulitika. Galit na galit sila doon sa sinabi ko siguro na si Sara ay hindi mananalo sa 2028. Pinapangatawanan ko yan. Don't get me wrong. I am just evaluating this using political mathematics. And not because that I am mad at Sara. Actually, I consider Sara a friend. And in fact, magkasama kami sa campaign niya. Kung madalas kami magkasama mag-lunch at mag-dinner, pag-birthday niya, o kaya blowout niya, iniimbita niya ako. Itong recent birthday ko lang, pinadalan pa niya ako ng gift at saka greetings. When I was appointed by President Bongbong Marcos to a position, unang-una pang nagpadala ng congratulatory letter si VP Inday Sara. Now, nung sinabi ko na hindi siya mananalo, that is my political mathematics. That is a political mathematics. Hindi ako galit o anuman. Kaya ko nasabi yun kasi ang may kasalanan dyan, kung hindi mananalo si Inday Sara sa 2028, ang may kasalanan dyan yung ama at yung mga DDS vloggers. Araw-araw nyo tawagin bangag si BBM. Araw-araw nyo tawagin adik. Natural. Hindi nila naisip na sa loob ng 36 years, wala na silang, yung mga kalaban ni BBM, wala na silang ipinukol, kundi mamamatay tao, son of dictator, magnanakaw, tax evader, kung ano-ano pa. Umepekto ba yon? Hindi nyo ba naisip yon? Kaya yung sinasabi nyong bangag, tsaka adik, baliwala yan. Ang nangyari pa dyan, naggalit sa inyo ang mga Marcos loyalists, ang mga Ilocano, ang mga Waray at mga Ilonggo na mga Marcos supporters. So ang mangyayari, walang makukuhang boto si Sara. Ang mangyayari, kahit ang kalaban niya, halimbawa ay si Leni, siguradong talo siya ni Leni. Kasi si Leni, constant ang boto ng mga liberal. Laging 15 million. So, pagka nangyari election sa 2028, hindi makaka-15 million si Sara. Hindi nga siya makaka-10 million eh. Ang estimate ko dyan is about baka mga 7 million lang. Kasi kung titingnan mo, look at the results of the 2016 presidential elections. Bilangin nyo doon tanggalin nyo lahat ng boto ng Ilocan dyan. Talo si Digong. 3 million lang ang lamang niya. Bakit siya ibinoto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocan? No choice. Wala na eh. Alam nga iboto namin si Mar. Alam nga iboto namin si Binay. Di siyempre, nang promise si Digong na ipapalibing niya si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayan. Wala na. No choice na kami. Alam nga naman na itong si Mar at si Binay ang iboboto namin. Tinatawag nga nilang son of dictator. Tinatawag nilang magnanakaw. Alam nga naman sila iboto. Ito si Digong, ipalilibing ko si Marcos Sr. Di siyempre siya na iboboto namin. Not because we like him, but because no choice. No choice na kami. Kaya hindi sila dapat magmalaki na akala nila. Meron pa mga nagsasabi na kung hindi daw dahil kay VP Sara ay hindi mananalo si BBM. Ang layo-layo ng mga isipan nyo. I-check nyo yung lahat ng eleksyon na sinalihan ng mga Marcoses. Kahit wala sila sa pwesto, palagi sila minimum 15 million. Solid palagi yan. Kaya dumami, naging 31 million nung nakaraan sapagkat marami na ang nagising sa katotohanan. At yung mga kabataan, dahil meron na tayong SOCMED, hindi na sila naapektuhan ng mga paninira sa mga Marcoses. Kaya dumami yung boto. At nakita nila ang difference ng pamamahala ng mga Aquino against the Marcoses. Nakita nila napakaraming achievements ng nasirang the late President Marcos. Kaya naman, namulat ang kanilang mga isipan. Kaya dumami yung boto ng mga Marcos. Kaya sa halimbawa, tumakbo, naglaban si Sara against any candidates, matatalo si Sara talaga. Sorry to say that. Pero nawala na ang boto, nawala na ang suporta sa kanya ng mga Marcos votes.
Napakarami yan, milyon-milyon yan.